Hello, Hungry Mind. Nakakatuwa yung nangyari sa Turkey kamakailan lang yung nagtago si Trump sa catering truck para lumipat ng eroplano kasi may threat daw sa buhay niya. May intelligence information na may Iranian cell doon sa Ankara, Turkey, na may MPAD, carried rocket launcher, no? Ah, ang plano daw, titirahin yung Air Force One pag take off. Pero ang nakakatuwa pa doon, lumipat si Trump, iniwan niya yung Secretary of State niya doon, si Marco Rubio, pati mga White House staffers, saka mga media. Ganun talaga mga nanlalaglag yan. Iiwanan ka nila. No? Live and let live. No? Ililigtas na nila mga sarili nila, pero hindi yung mga kasamahan nila. Nakita natin yan sa buong mundo. Um, pero sabi naman ng Turkey, mukhang gawa-gawa, galing daw sa Israel yung intelligence report niya at mukhang gawa-gawa lang. At kahit yung CIA, sa statement nila sa New York Times, nagsabi na hindi sila kumbinsido sa intelligence report na yun. Imagine the most powerful man in the world na duwag o nagtago dun sa catering truck. He's supposed to be the commander-in-chief. At ang nakakatuwa pa doon, iniwala naman kagad mga Secret Service. Kung ganun kataas ang threat sa commander-in-chief nyo, dapat binarify nyo talaga yung intelligence info. Sino ba talagang nagsabi to? No? I-trace mo talaga, harapin. No? Or, baka nga gimmick lang ni Trump yun. May mga lumalabas na ngayon na kwento na yung assassination attempt sa kanya nung kampanya ay gimmick niya lang. Talagang mag-gimmick tong matandang ito eh. Ganyan, ganyan ang most powerful man in the world na duwag. Tapos nanlalaglag ng kasamahan. Dito sa Asia, nag-i-escalate. Itong four horsemen of apocalypse ng Amerika, si John Powell, si Gibo, si Tariela, at si Carpio, talagang nag-i-instigate, no? Na pinapalala yung sitwasyon, no? Ang mga statement nila, puro general statement, nung humingi ng specific yung Chinese embassy, hindi naman sila makapagbigay, no? Ganun talaga mga anti-China. Naalala ko one time nag-post ako sa Facebook ko yung mga facts sa Scarborough Shore. Yung isa doon, nag-comment na lang na China bully. Eh, abogado pa naman yun. Sabi ko, kung matalino ka abogado, i-refute mo isa-isa yung mga punto ko. Apat yun eh. Na, kung ano ba talagang, kung tama ba yan. Hindi nila ma-refute yun kasi tama yun. Kaya sabi, ad hominem na lang, sabihin na lang China bully. Ganon din yun ng mga palabas ng statement yung DND ngayon na walang karapatan makialam ang Chinese Embassy sa internal affair ng bansa at hindi daw nila sasagutin yun. Hindi nagpakita na talagang may tinatago kayo, nagsisinungaling kayo at hindi makatotohanan yung pinagsasabi nyo. Anyway, further, sa Game of Thrones, pag sinabing winter is coming, meaning death is coming. Kasi yung it was alluding to the ano ba yan? Yung mga walker na yun, yung mga zombie na yun, Ice Walker ba yun? Na parating na sila and it means death. Or winter is coming, kailangan maganda kasi malamig, marami rin mamamatay sa lamig at gutom. Sinabi kasi ni Scott Ritter na pina-review ni Trump yung nuclear launch protocol ng Amerika. Sabi niya, delikado yun. May naghuhudyat niya ng hindi magandang senyales. No? Kasi naubusan na nga nung conventional weapon yung Amerika, yung mga interceptor missile nila, yung mga short range ballistic missile nila sa Korea, South Korea, sa Japan, sa Europe, pinull out na din na lahat dun sa Middle East. Ngayon kung magkagera between US, China, and Russia, they cannot afford, they cannot win. Not only that they cannot afford, they cannot win a conventional war with these nations na talagang maraming stockpile ng weapon. Kahit sa ground warfare, ang Russia nahasa doon sa giyera sa Ukraine. So ang option nila is nuclear. At sinabi ni Scott Ritter ng strategy daw ng Amerika,
is to launch as many nuclear missile as possible sa Russia at saka sa China. That's the only way they could win. As if naman walang interceptor yung Russia and China, and as if naman wala ring nuclear weapon yung China para makaganti. That's pure insanity. But that's where we are right now. At itong nabanggit kong mga American horsemen of the apocalypse, si Powell, si Gibbon, si Tariela, at saka si Carpio, ito ba yung gusto nyo? Nuclear war? Unless may access kayo sa mga dams, deep underground military bases kung saan kayong pwede magtago doon, but I doubt it. But kahit yung mga dams na yun are not 100% guarantee that you will survive. Maraming mangyari doon, maraming mag-collapse yung marami or mag-penetrate pa rin ng radiation. Ako, gusto ko nga pag nagka-nuclear war, gusto ko within the blast radius para patay ka agad. Mahirap kung sa fallout, magkakancer ka. Walang gamot yan, walang tubig, walang pagkain. Talagang you will die a very long and painful death. So, mabuti niyo. May mga tao pa rin na hindi natuto, nakita na nila yung ugali ng mga Amerikano, and many polls are coming out that the world finds China more memorable, more likable than the US, more trustworthy than the US. Dito sa atin, marami pa rin yung mga chihuahua ng mga ano ba talaga gusto niya, magkagyera ang Pilipinas at China? Magkagyera dyan, wala nga 30 minutes, ubos yung uh, Coast Guard, Navy natin dyan sa South China Sea. No? Minsan sabi ko, buti na magkaputukan dyan para makita ng mga Pilipino na hindi talaga tutulong ang iwan tayo sa sabsaban. But we are in a very, very dangerous situation right now. Kahit si Professor Jeffrey Sachs, sinasabi niya yan, na we are on the midnight of a nuclear war. Kaya nga, winter is coming. Kaya dapat paglabanan natin to, itong mga chihuahua na ito na nag-aasik ng mga fake news, misinformation para lang magkagyera dito sa Pilipinas. Eh pag nagkagyera, hindi naman agad-agad na tutulong ang mga Amerikano, kundi tayo yung isasalang nila doon. Maraming mamamatay sa atin. Sila, kung papasok man, huli na. At I doubt it. Wala silang armas. They have a very weak armed forces right now. They're supposed to be a naval and air power. Pero kahit yun, ubusan na ng armas sa kapalpakan nila doon sa Iran. So, winter is coming.